Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, chapter 137, Panaghoy ng mga Israelitang Dinalang Bihag. Pakisabayan ako ng basa, please. Awit, chapter 137, verse 1. Sa pampang ng mga ilog itong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangi sa tuwing Zion aming naaalala. Verse 2, sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Verse 3, sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Zion, yaong pakusa niyang nais nilang awit. Awit chapter 137 verse 4, ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin. Verse 5, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Verse 6, di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala ay kay ganap na limutin kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Awit chapter 137 verse 7, Yahweh, sana'y gunitain, ginawa ng Edomita, nang ang bayang Jerusalem ay malupig at makuha. Sumisigaw silang lahat na ang wikang binabadya. Iguho na ng lubusan sa lupa ay ipagsak na. Verse 8, tandaan mo, Babylonia, ikay tiyak wawasakin dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin. Yaong taong magwawasak mapalad na ituturing. Verse 9, kung ang inyong mga sanggol kunin niya at durugin. So, ang dalawa na yung guys, sumakop sa Babylonia, una, diba? Sa Babylonia. Sa Israel, diba? Una, inalipin sila ng Ehipto. Ngayon naman, Babylonia naman. Okay, panalangin ng pagpapasalamat, katha ni David. Awit chapter 138 verse 1, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap na iyong Diyos, pupurihin kitang ganap. Verse 2, sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang, pupurihin kita, roon pupurihin ang iyong pangalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Verse 3, noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Verse 4, dahilan sa pangako mong hinarinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat, ikay ipagbubunyi. Verse 5, ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadaklaan mo ay kanilang sasambitin. Verse 6, kung ang Diyos mong si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahirap kumubli, makikita niya ang hambog at ang pasikat. Awit chapter 138 verse 7, kahit ako'y nagdaranas ng maraming saliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Na handang harapin mo, pupuso kong kaaway, ligtas ko sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Verse 8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat, ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Lubos ang kalaman at paglingap ng Diyos. Isang awit na kata ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 139 verse 1, ako'y iyong sinisiyasat. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, at tiyak mong nalalaman. Verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Verse 3, ako ay iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Verse 4, di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat, iyon lahat ay di malilihim. Verse 5, ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin ay
ang sa akin nag-iingat. Verse 6, nagtataka ang sarilit alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyong karunungan. Verse 7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Verse 8, kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Verse 9, kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Verse 10, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Verse 11, kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Verse 12, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Awit chapter 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Verse 14, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakintal. Verse 15, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin, lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Verse 16, ako ay iyong nakita na hindi pa man isinilang. Guys, kung noong araw sila Adam and Eve is ginawa sa alabok, yung generation natin, syempre, paano ba? Yung babae at lalaki, pag nagtatalik, syempre makakabuo na, pag active yung similya, syempre makakabuo ng bata, ng tao. So, sometimes, hindi ko talaga maintindihan kung noong araw, paano ang isang alabok magiging tao, isang ihip lang ni Father God. Pero ngayon, kahit anong hawak mo ng alabok, hindi ka naman makakabuo ng tao, kundi, syempre, magsiping muna yung mag-asawa bago makakabuo ng tao, ng bata. Okay, ito ang verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Verse 14, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Verse 15, ang buto ko sa katawan ng iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, doon ay iyong napapansin, lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Verse 16, ako ay iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Oo nga, no? Minsan, di ba, ang tao talaga, sabi nga kahit hibla ng buhok ng tao, alam ni Father God bilangin yan, bilang na bilang. So, alam din niya kung ilang taon ang ating buhay. Kumbaga sa guys, hindi pa man tayo isinilang, nakatala na kung hanggang saan lang ang buhay natin. Kaya yung accident, yung sakit, yung ano na lang yan, parang parang alibay na lang yan guys, pero talaga mayroon na tayong hangganan kung ilang taon lang tayo sa mundo. Okay, verse 17, tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Verse 18, kung ito ay bibilangin ay sandami ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Verse 19, ang hangad ko aking Diyos, patayin mo ang masama, at ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Huwag naman mag-pray ng masama sa kapwa. Kahit kaaway mo, huwag naman.
Verse 20, mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Verse 21, lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo, ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo di ko gusto. Verse 22, lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam, sa ganoong mga tao ang turing ko ay kaaway. Awit chapter 139 verse 23, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Awit chapter 139 verse 24, kung ako ay hindi tapat, ito iyong nababatid sa buhay na walang hanggang, samahan mo at ihatid. Panalangin upang ingatan ng Diyos, ang awit na kata ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 140 verse 1, sa mga masama ako ay iligtas mo Yahweh sa mga marahas. Verse 2, sila'y nagpaplano at kanilang hangad palaging mag-away, magkagagulo lahat. Verse 3, mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong taglay na kamandag sila. Verse 4, sa mga masama ako ay iligtas mo Yahweh, sa mga marahas na ang nilalayon ako ay ibagsak. Verse 5, taong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag, hulihin sa bitag, na umang sa aking landasin sila. Awit chapter 140 verse 6, sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagdulog. Verse 7, Panginoong Yahweh na tagapagligtas ng ako'y lusobin, ikaw ang nag-ingat. Verse 8, taong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin mo agad sila. Verse 9, ang mga kaaway huwag pagtagumpay. Ano ibig sabihin ng sila, guys? Kahit sa English sila din yan eh. Verse 9, ang mga kaaway huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Verse 10, bagsakan mo sila ng apoy ng baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. Yung tinatanong ko na sila is S-E-L-A-H. Okay. Verse 9, ulitin ko. Ang mga kaaway huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Verse 10, bagsakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. Verse 11, at ang mga taong gawa ay mangutya, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mapuksa. Verse 12, batid ko, O Yahweh, iyong papanigan ang mga mahirap pang isang galang at panatilihin ang katarungan. Awit chapter 140 verse 13, ang mga matuwid magpupuring tunay. Ika'y pupurihit sa iyong mananahan. Hanggang dito na lang, guys. Tapos na itong panalangin sa gabi, awit ni David, chapter 141. 425 March 24. Bye everyone. God bless.